Isang napaka-intense at nakakahingal na bakbakan ang natunghayan natin sa laban ng Chocomucho kontra sa Galleries High Risers na umabot sa 5th set sa PVL All-Filipino Conference. Sa kabila ng kawalan ng mga manlalaro, naitawid pa rin ng Flying Titans ang mahigpit nilang bakbakan. Ang Chocomucho na pinamumunuan ng dynamic duo na sina Kath Tolentino at Lorraine Picanya ay nagkamit ng matinding panalo laban sa mga maliliksing Galleries High Risers. Ito ay isa sa mga maiinit na laro kung saan ipinakita ng dalawang koponan ang kanilang mga kasanayan at determinasyon. Dinomina ni Tolentino at Picanya ang net at nagsanib puwersa para sa nakakamanghang 14 blocks. Samantalang nagdagdag naman si Rondina ng 19 points mula sa mga pag-atake. Sa panig naman ng Galleries, nanguna si Encarnacion na may 18 points, habang nagdagdag sina Jimenez at Ronquillo ng 13 at 11 points. Sa first set pa lang talagang pukpukan na ang bakbakan. Halos wala nang lapagan ng bola at naging tinik na talaga si Picanya sa High Risers dahil sa kanyang mga solidong blocks. Makailang beses man nagtabla ang score pero nag-step up si Ronquillo at nagbigay ng mga off-the-block hit dahilan upang magtabla sa 27 all. At isang mabigat naman na service ace upang tapusin ang nakakahingal na first set. Pero sa second set, nakuha ng Flying Titans ang momentum at hindi na nila pinahintulutan pang maagaw ito. Nagising naman ang Chocomucho this time at naiangat na nila ang kanilang attacking points habang consistent pa rin ang kanilang depensa. Sa third set, karga pa ng Chocomucho ang kanilang momentum habang nag-iinit naman si Rondina sa bakbakan. Bagamat nawalan na ng agresibo ang High Risers atake, pero solido pa rin naman ang kanilang floor defense dahilan ng paglobo ng errors ng Chocomucho. Gayunpaman, napagtagumpayan pa rin ng Flying Titans ang third set. Sa fourth set, patuloy pa ring lumulobo ang mga unforced error ng Flying Titans. Pero sa puntong ito, pinagana na ng High Risers ang kanilang middle blocker kung saan mas efficient gumawa ng puntos. Kaya madali nilang nasungkit ang momentum. Nagkaroon naman ng versatile na manlalaro si Coach Lerma dahil this time, ginawa niyang spiker si Coronel at si Mabilangan naman ang playmaker. Kaya Coach Dante, malalim na ang iniisip kaya natalo sila sa score na 17-25, 8 points lead ang lamang. Nagawa mang ma-extend ng High Risers ang bakbakan sa 5th set, pero sinigurado muna ni Cici Rondina na nasa kanila ang momentum, kaya lumamang sila ng 4 points lead. Kaso si Jimenez umariba bigla sa pag-atake dahilan upang muntikan na silang mahabol sa score na 10-11. Buti na lamang at nagawang makiller block ni Picanya si Jimenez at isang mabigat na service ace naman ni Cheng dahilan upang hindi sila nahabol. Bagamat pinilit man ni Jimenez at Coronel na humabol, pero si Cici hindi na mapigilan at ayaw paawat sa kanyang mga mabibigat na cross-court attack. Kaya ang panalong ito ay naglagay sa Chocomucho sa isang panalo at isang talong record sa conference, habang bumagsak ang Galleries sa wala pang panalo at 2 na ang talong record. Sa kabila ng kawalan ng pandinig sa isang tenga, nagawa pa rin gampanan ni Kath Tolentino ang kanyang papel upang masungkit ang kanilang kauna-unahang panalo sa conference na ito. Nakapagkamit siya ng 27 points, 20 attacks, 7 blocks at 10 excellent digs dahilan upang hiranging player of the game. At makikita naman sa video habang siya ay ini-interview na kailangan pa niyang itapat ang isang tenga niya sa sports anchor upang ito ay makarinig. Pero ang tanong, magtuloy-tuloy na kaya ang panalo ng Chocomucho o sa susunod na laban, makakabawi na ang High Risers dahil sasabak na ang Eagle Claw? Ano sa palagay mo? At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.